So ito na, update na tayo dito sa Bangkirohan Public Market. Ano nga ba hitsura ng Bangkirohan Public Market? Kapag December 24, maaaring yung iba dyan umiiwas talaga sa crowded na lugar. Siyempre sila ba naman ang gustong makipagsiksikan, makipagbanggaan, makipagbardagulan, di ba? Makipag-rumble sa palengke, sa mall. So wala. Kaya pansin nyo, wala masyadong tao. So ito na yan, update tayo dito. Magsimula tayo dito maglakad sa may ano ba dito? Ang pangalan ng kalye dito. Hindi ko alam Marfori Street ba to dito? Basta ito ay intersection. Or ito yung area kung saan ito ay yan yung mga flower shops, yung mga flower arrangements, bouquet and flowers. Tapos sa likod niyan ay bagsakan ng prutas. Puntahan natin anong meron doon, kung may mga bagsak ba ngayon may mga binagsak ba na prutas. Interview daw. Ikoy, mga wala mo kuan, premyo. Joke lang. So punta tayo sa may bagsakan ng prutas. So kung gusto yung mamimili ng dito, mga prutas na mas mura, dihamak na mas siya, fresh yung talaga to from farm to market talaga to dito. Kasi bagsakan nga. Puntahan natin. Ayun madilim pa. So ang pinaka-demand ngayon is karne. So medyo ewan ko lang kung may mamimili pa ba mayroon bang mamimili ng mga kardava, saba sa araw na ito, kasi magpapasko, puro karne pang ulam ang lulutuin ng mga tao ngayon. Yan, bagsakan ng mangga. Tatanong pa ba tayo ng presyo? Hindi na siguro. Mangga Carabao. Ang mangga Carabao iba-iba dito ang mangga Carabao sa Davao iba rin ang mangga Carabao sa Manila. Ito yung mangga Carabao, bango. Alala ko dati lang namin pinamumulot na namin doon sa kapitbahay. Ito yung bagsakan ng mga prutas, mangga, lalo na mangga at saka pakwan. 107. So yun pala Sambales tsaka Carabao. Yung Carabao is maliit, yung Sambales malaki. Sambales ang kilo is 45 pesos, 40 yung Carabao. Hindi season ng Carabao ngayon, 40 ang kilo, pero pag season daw abot ng 20 ang kilo. Saging na lakatan, pinya, pomelo. Basta to dito mas mura to dito kumpara sa mga nakabalot dun, mga nakakarton. So mas mura dito. Yan evergreen avocado. 100 ang kilo, so hindi siya season, mahal. So yun, dito lang yung mga bilihin ng pomelo na 50 pesos lang seedless. Kasi hindi pa siya nakabalot, hindi pa siya nakabox orange. Dito 40 lang. Dahil lagi siyang dagway. Okay. 40 lang dito, 50, So doon kasi sa mga nakabalot yun, pwestuhan na kasi mas mahal. 90, 80, 100. Mamaya tatanong natin. Basta doon, sure na ako doon, pinakamahal ang 110. Yan yung pinahagod pag dito na area. Diba? Sipag lang naman talaga yun. Kung gusto mo makatipid, sipagan mo lang na pumasok doon. Sige na, labas tayo dito. Gusto ko lang naman talaga ikotin ang buong palengke ng Bangkirohan, pero iwan ko lang kung kakayanin natin. Ito mga prutas, mga imported yan, mga orange, apple. May apple na ba sa Pilipinas? May apple farm na ba tayo dito? Parang wala Orange pwede, meron pa, pero di ko alam kung saan, kung meron ba. Pero yung apple sigurado ako made in yan China, Japan, Fuji apple.
Sige, dito tayo dadaan at nang makita natin yung ano. Hindi na tayo magtatanong sa mga presyo. Hindi naman ako price updater niyo eh. Gusto ko lang ano, tingnan yung ano, yung palengke. Yung crowd lang ha. Crowd check lang tayo dito sa Bangkirohan Public Market. Pagkakaalam ko itong DTI pag ano sila ko ano yung presyo na nasa lathalaan ng ano nasa lathalaan ng DTI ay siya talaga yung ano magiging presyo sa palengke. Hindi pwedeng sabihin ng mga magtitinda na kayari magkano yung karning baboy 200 yung kilo is bakit sabi sa DTI ano lang daw 150 lang daw. Sabihin ng ano ng pilosopo na tindero tindera di doon ka bumili sa DTI, di ba? Sabi sa Jaryo 150 lang di doon ka sa Jaryo bumili. So hindi yun uso na ngayon, hindi siya ano hindi siya applicable, bawal yun, no? So kung ano yung nasa lathalaan pahayagan ng DTI, kung magkano yung presyong sinabi nila, yun talaga dapat din ang nasa palengke. For example, Davao City. So kung ano yung suggested na presyo dito, so yun talaga dapat yung masusunod. Pero meron tayo tatanong dito kung magkano tong chiffon cake. So chiffon cake, no, isa to sa mga paritong duha ka chiffon cake na ice cream nga libre. Ang ice cream? Kani. Okay. Nice. Pwede na. Tapi na isa ani dapat giagop op naman eh. Pila isa ani dapat? 50. Pagtulo 200. Okay. Kani siya ano lang gid siya 150 ang isa gyud. Pag imong paliton duha 150 tapos free ang ice cream. Duha kasi 150 man ang isa, di ba? So duha 300 plus ice cream na pila na siya kay 1 liter, di ba? Or 700 3 in 1 plus 1. Uy, makastipid na. Sige ako to inon karon akong kauban. So yun, no, sa mga mamamalengke dito ngayon, punta kayo dito sa Manolit area. Yan, no, Manolit Bake Shop. Kasi meron silang papromo yung chiffon cake na tagwa 150. Pag bibili ka ng dalawa, so 300 pesos. Meron kang libreng ice cream. Okay, baba na tayo dito. Di ba? Konti lang naman. Di naman ganun kadami yung tao na inaasahan. Ako, expected ko kanina na madaming tao gawa nung 24, di ba? Preparation to mamaya. Lahat. Kapag ka normal days kasi, ang mga nagmamalengke lang, yung mga may mga tindahan, yung may mga karinderya, di ba? Yung mga nagtitinda rin, no? May mga negosyo. Madalas na namamalengke ng gantong oras. Pero ngayong araw na to, lahat, hindi pala lahat, no? Halos lahat ng mga Kristiyano, no, na nagse-celebrate ng Kapaskuhan. So sila yung dumadagsa dito ngayon. So galing. Hindi mo na makikita yung mga tao ay nasanay na or natuto na talaga sa diskarte, no, paano makaiwas sa sobrang crowd. So yung iba napibili na panigurado kahapon. Grabe, iba talagang amoy kapag wet market isdaan. So isa pala to sa magiging problema sa mga mamamalengke sa Bangkirohan kapag may mayroon na tayong bus system sa Davao City, kasi hindi pwede isakay sa bus ang mga isda, mga hipon, di ba? Hindi yan pwede isakay sa bus, sa aircon, kasi mga ngamoy siyempre. So ito yung challenging, paano kaya yan mabigyan ng solusyon, no, ng ating gobyerno, ng ating pamahalaan ng Davao. Wala, okay lang, no? Di namang gaanong madaming tao.
Kasi minsan ako nakapunta dito, nakapag-vlog early as 2 AM hanggang alas 3 ng umaga, pero dami yung tao. Normal days lang yun ha, hindi pa yun talaga gaya nito na Pasko. Hindi na tayo didiretso doon, no? At mabasa. Bangkirohan Public Market. Okay, labas na tayo dyan. Yun, no? Fresh tuna, fresh catch. So, galing pa to ng Jensen. Yan, sinakay na. Galing. Nag-i-enjoy ako dito eh. Dito naman mga shelled foods. Mga tahong. Ayun, wala na. Traffic na. Hindi, normal to dito. Mga taga rito, mga taga Barangay 5A. Normal lang to dito na traffic sa kanila. Gantong oras. Hindi na to bago. Mas nga to ngayon eh, mas maaliwalas nga, mas maaluan. Mas hayahay to ngayon. Kasi nga sa pinagbabawalan ng ng city na titinda, maglapag ng paninda dito sa gilid ng kalsada. So dito pala yung mga native chicken mabibili. Nakabili ako dito dati, matagal na yon. Magkano ba? 400 yata kilo nun. Pero hindi ko natatanong ha, magkano ha? Live chicken. Okay na. Daan lang tayo dito. Lakad-lakad lang. Tapos dami ba tao? Tama lang. Dapo mo. Tapos zoom in na lang natin. Oh, tao doon sa looban. Dami oh. With or without event or merong sineselebrate. Marami talaga tao dito. Bangkirohan Public Market ay pinakamalaking palengke sa buong Pilipinas. Gusto, Davao City Public Market or Bangkirohan Public Market, Davao City. Mas malaki ito kumpara sa Balintawak. Oh, abot pa to hanggang doon, no. Yan, doon ang maraming tao kasi mga din isda din, bagsakan ng preskong isda. Doon talaga yung mga fish car din marami. La. Ayun, doon ang maraming tao, no. Dito natin namataan ng maraming tao, oh. Baka andyan yung kapatid ko. Isa yan sa mahilig talagang dyan eh, masipag makipag-bardagulan, makipagbakbakan. Makabili ng murat, preskong isda. Kasi dyan yung bagsakan ng mga fish car. Andyan yung mga sasakyan, mga fish car nakaparada. Okay, labas na tayo dito. Ikutin pa naman, ikutin pa natin hanggang doon sa may gulayan, sa kabila, tawid. Pero dadaan tayo ng tulay. Di natin makadaan, paano to? Jampak mga tao ngayon sa Bangkirohan. Ito pala diskarte, no? Sundan mo yung truck, bonggo. Ito, merong rolling malunggay para sa mga umalis ng bahay ng walang laman ng tiyan. Pag nagutom, may rolling malunggay doon na pandesal available. Pero ako gusto ko suman na
Malagkit. Grabe, no? Rayot. Mamaya pa to, no? Alas 4. Asahan to dito, alas 4, alas 5. Manluhod, mga sakit sa mga Dito, gulayan. Pistuhan to dito. Yung bagsakan ng gulay sa kabilang ano ha, kabilang building, tawid pa tayo ng kalsada. Pero syempre, idadaan ko na kayo sa ilalim ng tulay para mas thrill. May thrilling. Tapos mamaya, shopping mall, no? Yan yung puntahan din natin mamaya. Ano bang pinakamaraming ano? Wala sa Davao City. Hindi naman kasi talaga kailangan ng Pasko para dumugin ng maraming tao yung mga shopping malls, grocery store. Kahit hindi Pasko, maraming tao talaga. Davao kasi almost 2 million, no? Third populous city in the Philippines. Meron pa rin mga sapatos dito, no? Pahabol. Tag 50, regalo sa sarili. Okay. Ayun, sold na sila. Nakapamili na. Uwian na. Route 10. Ano yun? Parang gusto ko lang kumain ng suman bago na tayo pagpatuloy ang lalakad papunta doon sa kabilang dimension. Sige, suman muna tayo. O kumusta mga taga Davao dyan na wala na ngayon sa Davao? Ano bang experience dito sa Bangkiruhan Public Market? Na anong mga hindi nyo malilimutang experience? Mayroon ba kayong mga kaibigan dito, mga suki na laging nagbibigay ng diskwento kapag kayo namimili? Yun ang suman na hinanap ko. Pero tinan muna natin, baka merong suman dun sa coffee shop or cafeteria o canteen na pupuntahan natin. Doon ako uupo at kakain. So ngayon, pinapayagan na siguro to ngayon ng City Government of Davao na mag-install ng mga dito, mga stall na mga paninda kasi nga season naman Pasko. Kumbaga siya, napapanahon. It's very timely and relevant, no, na magkaroon ng paninda dito sa gilid. So, asa na yung suki kong kapihan? Nawala yata. Nawala. May suki ako dito kapihan eh. Hindi pala kapihan, ano pala? Tsokolate pala, hindi pala kape. Ay wala sila. Sarado. Oo, sarado. Okay. So, bilhin na natin ng dito, suman, tapos kainin na natin. Muto ka nga maharap na ako ito nan. Sa kananandang. Oo ka, pag maharap na ako, pairang kunin mo. Oh, kalami anak ako no, hotelan kayo. Sabi na niyang gabi mga kiboy na ka, Kung musukol ka tig hotdog ko niya. Bayrang ko nimo hotdog ko ni ba? Pila tanan? So yun no, nakaubos ako ng 5 pirasong suman. So 5 lang muna, grabe sarap, grabe oh. Meron pa siyang meron siyang aftertaste ba? Sarap. Parang gusto ko pa ulit kumain pero syempre alam niyo naman na papuntang matutulog pa tayo, so bawal 'yun. Hindi maganda 'yun na bundat, no?
Di pwedeng bundat na matulog kasi orom. So dito tayo sa ano, papunta na tayo ng ano, ng metro. So dito yung idadaan, ilalim ng tulay. Okay, so ano ba masasabi ko sa Bangkerohan Public Market ngayong bisperas ng Pasko? So ano lang, normal, no? Chiffon cake dito 135. Doon sa ataw na ito, doon sa may Manolit 150. Tapos dalawa, dalawa bibilhin mo doon. So ano sila, mas patong sila ng 15 pesos. Kung dalawa bibilhin mo kasi buy one take one nga sila, promo. So meron silang automatic na 30 pesos. So yun, tapos yung ice cream magkano yun? Nasa mga 700 ml yun no? Tama ba? Mga 750 ml. Yung 3 in 1 plus 1, happy kaarawan ni Bong Navarro. So nasa 110 din siguro yun, 120 kung bibilhin mo sa tindahan. Pero doon kay Manolit, libre na lang. So ano pa rin, no? Libre pa rin kahit paano. Tsaka Manolit, pangalan yan, branded yan. Diba? Manolit tsaka Julis. Yan yung mga mga kilala, mga lumang mga bake shop sa Pilipinas. Okay na, so ito na yung tuloy natin, Bangkerohan Public Market and Bangkerohan Bridge. Pandawan gagmay tag 140 ang kilo. Dito ako namimili ng toyo, salmonite, paborito ko yan So grabe yung amoy kapag piniprito mo yan, pero mas masarap kumpara sa ibang toyo na ordinaryong toyo Pinakamahal na toyo pagkakaalam ko, danggit, di ba? 850 kilo, 850 pesos. Dito rin karnihan. Community Police Assistance Center. Diba? Ayos, mas maayos ngayon ang Bangkerohan. Mas malinis na. Dihamak na mas mas organized, mas arrange kaysa ng mga nagdaang mga buwan. Diba? Kasi dati hindi to madadaanan dito ng sasakyan kapag kagatong oras kasi nga ino-occupied na siya ng mga magtitinda. Lah, away na away. So ito na kalsada na to dito, highway. Quirino Avenue, Generoso Bridge, Paragon, Davao. So yung maka-check-in dyan sa hotel and condominium na yan ng Paragon, every morning may kita na sila yung maka-witness ng napaka vibrant and very lively morning dito sa Bangkerohan Public Market.
Kasi taas sila. So doon tayo iikot sa may sa may Magallanes Avenue. Okay, ibalik ko ulit kayo dito, tara. Oh, halos di na madaanan yung yung gitna. Grabe tapang ni ate, yung may dalang trompa, amplifier. Ayun dito extended na to dito. Dati wala namang yan walang pista dyan dati. Ngayon meron na. Ito na yung Farmers Market Center or Sentro Market Sentro. So parte pa rin ito ng Bangkiran Public Market Extension. Kaya isa sa pinakamalaking palengke sa Pilipinas itong Davao City. So ito yan, bagsakan ng gulay, fresh fruits, fresh vegetables naman to dito. Kung doon sa kabila, doon sa may Marfori ay ang fresh fruits, dito naman ay vegetables. Siyempre, di na tayo papasok dyan, no? Huwag na tayong dumagdag sa crowd, sa daming tao. Zoom in na lang natin. Diba? Madaanan na ngayon ng kalsada na to dito. Dati hindi talaga pagandang oras. Parang August yata, August, September. Pansin ko dito na na basta nakapag-vlog na ako dito. At ako'y naninibago kasi nga na siya hindi na siya sarado kapag gantong oras. So pwedeng dumaan yung mga sasakyan, yung mga ruta at yung mga namimili. Alright, we're done. So kumusta sa yung palengke dyan? Lalo na sa mga mga Metro City or mga town nito, mga capital town, capital city in each provinces. Kasi each provinces meron talaga tayong mga capital town talaga, no. For example, Davao del Norte, meron tayong Tagum City. Malaki din palengke nila doon. Yung mga lang sila parang mix, magkasama palengke tsaka public transport terminal, magkatabi lang. Yan na, tapos na tayo dito. Hindi natin pwede ikutin at hindi tayo matatapos, no. Abutin tayo ng sikat ng araw. Magallanes Street, De Morve. Na napakasungit ng mga ng mga empleyado. Ewan ko ba, required ba talaga na kapag De Morve yung mga front desk personnel ay mga matataray. No, pansin ko lang madalas ang pinaka-friendly lang na tawag nito mga front desk na napuntahan ko so far ay Butuan. Yun. Butuan City. Tsaka sa sa may Iligan City. Sa kanilang wet market area. Doon, mga friendly mga tao doon. I mean, hindi naman talaga kailangan makipag-friend, no? Smile lang, simpleng smile, ganon. Hindi naman siguro ikakamatay, no, kung ngumiti ng konti. And dito pala na area, meron akong soki dito na durianan. Dahil nga sa hindi na durian season, kaya wala na sila. They're gone. Yan, dito dapat sila nakapwesto sa poste na to dito, harap ng Central Convenience Store. Pero dahil nga sa yan, kaya yun, wala na. Goodbye. Okay lang, talagang din naman Wala na ho tayong regrets. Kasi nung time na
season ng durian na halos pamigay na lang yung presyo. Busog na busog naman tayo, no? Mantahin mo, kilo, 30 pesos. Punta pala tayo dito sa, ano, sa loob. Ito naman sa Bulaluan, kainan. Kung saan may nagrarambulan dito, no? Nag-viral. $3.51, mag-alas 4. Wala na, no? Tapos na. Dito pala yung hinanap kong kapihan. Hindi ko lang pala diniretso kanina dapat. Ito yung ano ha, puntahan ng mga lasing. Hangover. O mga lasing pala kasi hangover, ano yan eh. Galing sa inuman, natulog, pagkagising, may hangover pa rin. So yun yung hangover. So ito yung puntahan ng mga lasing. Ito yung last stop bago umuwi ng bahay, natulog. Bangkiruhan. Metro Mercado. Yun pala, Metro. Kalimutan ko ano tawag doon sa ano, kabilang building na yan, kabilang palengke. So Metro Mercado. Okay, so we're done. Okay, maraming thank you sa pagsama. Sana ay nagustuhan, no? Bye-bye, endingats. Happy holiday, Merry Christmas, Happy New Year.